Kabanata 1151. Kahit na ang kalaban ay ang walang katulad na henyo ng Ares Palace, hindi sila matatakot, dahil sila, Happy Forest, ay hindi natatakot sa Ares Palace. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay dapat matagpuan. Sa oras na ito, isa pang grupo ng mga tao ang mabilis na dumating dito mula sa abot tanaw. Nang makita ni Yanfeng ang grupo ng mga tao, naging pangit ang kanyang ekspresyon. Dahil ang grupo ng mga tao na dumating mamaya ay mga miyembro ng pamilya Merong, at ang pinuno ay si Merong Qingcheng, na nakasuot ng lila at kasing ganda ng isang walang kamatayan. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Merong Qingcheng dito, ngunit alam niya na ang relasyon sa pagitan niya at ng kanilang God of War Palace ay hindi masyadong maganda. Kung ang pamilya Merong ay sumusuporta sa Happy Forest sa oras na ito, maaaring wala siyang pagpipilian kundi umalis ngayon. Anong nangyari? Lumapit dito si Merong Qingcheng at mabilis na nagtanong. Nandito na rin si Beauty Merong, tumalon ang maliit na matabang lalaki at mabilis na nagpaliwanag. Sa sumunod na panahon, ipinaliwanag niya ang buong proseso sa mas detalyadong paraan. Ibig mong sabihin, gumawa siya ng hakbang sa isang lalaking nakasuot ng berdeng kamiseta at may dalang sinaunang espada. Tanong ni Merong Qingcheng sa malalim na boses. Oo, ngunit ang taong iyon ay may matangkad na pulang baluti sa kanya at hindi nasugatan. Nakakailang sabihin na ang isang bata mula sa ikalimang antas ay talagang makakaligtas sa ilalim ng kutsilyo ng isang baliw. Ito ay talagang nakakagulat. Ngunit naging malamig ang mukha ni Merong Qingcheng. Kung wala nang nangyari, ang binata na inilarawan ng munting matabang lalaki ay si Lin Xuan. Ang maldito na ito ay naglakas loob na salakayin si Lin Xuan. Sa pag-iisip nito, kinuyam ni Merong Qingcheng ang kanyang mga kamay ng jade sa ilalim ng kanyang manggas. Pagkatapos, tumingin siya sa mga matatanda ng Happy Forest, paano mo gustong lutisin ang bagay na ito? Siyempre gusto kong humingi ng hustisya, kaya huwag mo akong akitin. Naisip ni Elder Happy Lin daw na gusto ni Merong Qingcheng na sirain ang laban. Pero sa sumunod na sandali, natigilan siya, hindi lang siya, pati lahat ay natulala. Dahil ang mukha ni Merong Qingcheng ay madilim na parang tubig, sinabi niya sa isang malalim na boses, wala akong interes na subukang ihinto ang isang away. Plano kong gawin ito kasama mo. Sabay nating gawin. Ilang matatanda ng Happy Forest ay natigilan din, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kagalakan. Sa pagkilos ni Merong Qingcheng, tiyak na mapapabuti ng husto ang kanilang kumpiyansa. Pagkarinig nito, mukhang nabigla ang maliit na matabang lalaki. Ano ang ginagawa ng batang ito? Gusto niyang atakihin ang isang baliw. Kahit kailan ay hindi siya ginulo ng loko. Mukha siyang nalilito at hindi niya maintindihan. Hindi rin maintindihan ni Yanfeng, ngunit ang kanyang mukha ay naging napakapangit, dahil si Merong Qingcheng ay tila hindi lamang kumilos sa kanyang sarili, kundi pati na rin upang dalhin ang buong pamilya Merong sa digmaan. I think that to deal with such a loco, it's better to fight alone than to fight him in a group. Magandang ideya, gusto ko ito. Ang maliit na taong grasa ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at pagkatapos ay nagsimulang ayusin ang mga disipulo ng Happy Forest. Siya ay hinabol ni Yanfeng at nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado. Ngayong nagawa na niyang lumaban, natural na siya ay labis na nasa sabik. At alam niya na si Yanfeng ay magiging malas sa pagkakataong ito. Hindi pa banggitin ang napakalaking lakas ng kanilang dalawang maharlikang pamilya, kung kikilos si Merong Qingcheng at isang grupo ng mga matatanda, hindi ito makakalaban ni Yanfeng. Dahil gaano man kalakas ang kalaban, siya ay isang ikapitong antas lamang na kagalang-galang at hindi pa nakakalusot sa kaharian na ito. Kaya sa pagkakataong ito, malaki ang kumpiyansa nila. Si Yanfeng, sa kabilang banda, ay may malungkot na ekspresyon. Bagamat siya ay mayabang, siya ay hindi isang tanga. Kaya sa susunod na sandali, tumalikod siya at lumipad. Hindi ganoon kadaling tumakas. Inactivate ni Merong Qingcheng ang True Phoenix Jade Seal at naglunsad ng nakakagulat na pag-atake. Isang malaking phoenix ang tumakip sa kalangitan, ang mga pakpak nito ay nakabuka, na sumasaklaw sa 1,000 milya sa radius. Ang mga matatanda ng Happy Forest ay sunod-sunod din na kumilos, at ang lumalakas na espiritual na kapangyarihan ay mabilis na umakyat. Biglang sumiklab ang digmaan. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong magsimulang muli,
hinding-hindi hahabulin ni Yan Feng ang munting matabang lalaking ito. Dahil kahit mamatay siya, hindi niya akalain na lalabas ang eksenang ito. Ngayon siya ay kinubkob ng ilang ikapitong antas na kagalang-galang, at isang grupo ng mga senior figure na may pang-anim na antas ng lakas ay kumilos. Sa wakas, mayroong hindi mabilang na mga kabataang disipulo sa paligid, bagamat ang mga taong iyon ay tila mga langgam sa tingin niya, ang pag-atake na ginawa ng napakaraming tao na magkakasama ay hindi dapat maliitin. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng napakaraming tao, siya ay binugbog hanggang sa kumulo ang kanyang dugo, nagsuka siya ng nyebe, at dumanas ng mabibigat na suntok sa buong katawan. Dam! Galit na umungal si Yan Feng, nakaramdam ng matinding hinanakit. Hindi naman sa hindi siya malakas, sadyang napakalakas ng line-up na ito. Kahit sinong dumating, hindi nila ito mapipigilan. Maligayang kagubatan, ang pamilyang Merong, na itala ko ang sama ng loob. Kinagat ni Yan Feng ang kanyang mga ngipin at sinabi. Pagkatapos, isinakripisyo niya ang kaluluwa ng tibak ng walang pag-aalinlangan, at ang tibak ng tao ay nagsanib sa isa, naging isang nakakagulat na liwanag ng espada, pumailang lang sa langit, at mabilis na nakatakas. Tumakas ka, tumakbo si Crazy Yan. Mukhang excited ang mga disipulong iyon. Damn madman, hinahabol mo ako. Now you know that I am not someone to be trifled with. Mukha ring proud at tuwang-tuwa ang maliit na taong grasa. Tungkol naman sa banta ni Yan Feng bago umalis, hindi ito isinapuso ng dalawang malalaking pamilya. Ang line-up nila ay hindi mas mahina kaysa sa God of War Palace, kaya hindi sila natakot sa paghihiganti ng kabilang partido. Higit pa rito, sa usaping ito, ang kabilang partido ang unang nag-provoke, kahit saang panig man sila, lahat sila ay biktima at may sapat na dahilan para kumilos. Ang mga matatanda ng Happy Forest ay nagpakita rin ng masayang ngiti, ngunit pagkatapos ay binigyan ng maliit na taong grasa ng isang mabangis na tingin. Xinghao, binalaan ka ba namin na huwag gumawa ng gulo dito? Konsensya ng langit at lupa, hindi ko talaga ginulo ang lokong iyon, itinaas ng munting matabang lalaki ang kanyang mga kamay at nagmura. Kung ganoon bakit ka pinatay ng loko? May nadiskubre kasi akong sikreto. Mukhang mayabang ang taong grasa. Secret? Anong sikreto? Interesado ang lahat. Ang sikretong pipigilan ni Yan Feng kahit na masaktan si Happy Lin ay naisip na pambihira. Maging ang mga miyembro ng pamilya Merong ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Merong girl, thank you for taking action this time. Bakit hindi natin ito puntahan at pag-usapan ito ng sabay-sabay? Paanyaya ng matanda ng Happy Forest. Mabuti. Hindi tumanggi si Merong Xingcheng, masyado din siyang curious kung anong klaseng sekreto iyon. Maaari itong maging sanhi ng gusto ni Yan Feng na patahimikin siya sa lahat ng paraan. Nang makita ang lahat na nagtitipon, ang maliit na taong grasa ay nagsabi, dapat mong malaman ang tungkol sa malaking pagkabigla na nangyari sa lihim na kaharian noong nakaraan. Isang sinaunang halimaw ang lumabas mula sa underground seal. Narinig ko na ang balitang ito. Tumango ang ilang matatanda. Dahil napakaraming galaw kanina, kahit hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, ang nakakagulat na pagbabago-bago ay nagparamdam pa rin sa maraming tao. Ang balitang gusto kong sabihin sa iyo ay may kaugnayan sa sinaunang halimaw na ito. Dahil nakita ko ang sinaunang hayop na ito ng aking sariling mga mata. Anong nakita mo? This time, nabigla ang lahat. Nakita ko. Sabi ng maliit na matabang lalaki na may matagal na takot, nakakatakot talaga. Mabuti na lang at mabilis na lumipad ang kalaban, kung hindi man ito gustong umatake ay patay na ako at ang loko. Andyan din pala ang loko. Ano iyon? Labis na curious ang lahat. Ang mabangis na hayop ng Tianbang, Tianyok. Si Tianyok talaga ang mabangis na hayop na ito. Ito ay usap-usapan na ito ay may dugo ng Great Zia Dragon Bird. Ang mga taong ito ay pawang mga mandirigma mula sa pamilyang Wangzhe, kaya hindi sila estranghero sa mga alingawngaw ng Tianyok. Kaya naman, nang malaman nilang may Tianyu bird sa lihim na teritoryong ito, nagulat ang lahat. Tianyu Secret Realm, I see. I guess the Secret Realm is named after Tianyu bird. Napabuntong hininga ang isang matandang tao. Ilang beses na silang nakapasok sa lihim na kaharian na ito, ngunit hindi pa nila natuklasan na isang sinaunang mabangis na hayop ang nakatatak dito.
Mukhang kailangan na nating mag-ingat sa pagkakataong ito at iwasan ang mabangis na hayop na iyon. Ang mga matatandang figure ay handang sabihin sa nakababatang henerasyon na huwag magdulot ng gulo. Gayunpaman, sa oras na ito, ang maliit na matabang lalaki ay umiling, hindi natin ito maiiwasan, ngunit kailangan nating hanapin ito. Bakit mo pinupukaw ang mabangis na hayop na iyon? Isinapanganib mo ang iyong buhay. Hinay pa ng isang matanda ang kanyang balbas at pinandilatan. Mapait na ngumiti ang maliit na matabang lalaki, syempre gusto kong mamatay, at alam ko rin kung gaano kalakas ang halimaw na iyon. Gayunpaman, dapat nating sundan ang mabangis na hayop na iyon, dahil talagang tumatakbo si UK sa isang lugar noong araw na iyon. Saan? Ang pangunahing lugar ng Tianyu Secret Realm. Dito, nang marinig ito, ang lahat ay natigilan saglit, at pagkatapos ay huminga ng malamig na hangin. Nakakagulat talaga ang balitang ito. Alam nila na napakalaki ng Secret Realm, at wala silang ideya kung nasaan ang kumpletong Secret Realm. Gayunpaman, nahulaan nila na tiyak na magkakaroon ng isang pangunahing lugar dito, at ang mga bagay doon ay tiyak na hihigit sa mga nasa ibang lugar. Higit pa rito, ang pangunahing lugar na kanilang inakala ay dapat ang tagapagtatag ng lihim na kaharian na ito, na iniwan ng walang katulad na makapangyarihang tao noong sinaunang panahon. Marahil ay magkakaroon ng tradisyon ng tao at yungib ng sinaunang malakas na tao. Pero ngayon, papunta na rin si UK sa core area ngayon. Qinghao, sigurado ka ba sa balitang ito? Tanong ng elder ng Happy Forest sa malalim na boses, dahil ang balitang ito ay masyadong mahalaga, at dapat nilang maunawaan ito bago sila kumilos. Kung tutuusin, si Tianyuk ay lubhang nakakatakot, at kung hindi sila mag-iingat, malamang na sila ay mapapawi. Bullish she, dahil sinusundan ko ang baliw na iyon at nakita kong tuwang-tuwa ang loko. Akala ko dapat may alam siyang chismis. At lumalabas na tama ako. Dahil noon, lumipad ang loko at direktang sumunod kay Tianyuk. Sumunod ako sa likod, pero nadiskubre niya ako sa kalagitnaan, kaya hinabol niya ako hanggang sa dulo. Matapos marinig ito, lahat ay naniwala dito, dahil ang God of War Palace ay isa ring maharlikang pamilya, at marahil ay may hawak silang isang uri ng lihim sa kanilang mga kamay. At kung tutuusin sa reaksyon ng loko, halatang alam niya siguro. Magsanib puwersa tayo, hindi masisira ang lugar na iyon ng isa o dalawa lang sa atin, sabi ng matanda ng Happy Forest kay Merong Chingcheng. Sang-ayon. Tumango si Merong Chingcheng. Alam din niya na ang pangunahing lugar ay talagang mapanganib, kaya kailangan ang pagsanib puwersa. Sumunod, ang dalawang pangunahing pamilya ay nagsimulang maingat na pag-aralan ang iba't ibang mga hakbang. Sa kabilang panig, nakatakas din sina Lin Zuan at Zhao Zhu sa pagtugis ni Yan Feng at mabilis na nag-shuttle sa kagubatan. Pagkatapos, inayos nila ang kanilang ruta at sinundan muli ang Tianyok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sila ay maingat at hindi nagmamadali. Alam nila na hindi lang silang dalawa ang sinusubaybayan ngayon, kundi isang makapangyarihang Yan Feng. Kailangan nilang maging ligtas bago sila makarating sa kalsada. Sa tuktok ng isang berdeng taluktok ng bundok, dalawang tao ang nakaupo na nakakros ang paa. Isang araw pa lang sila sa kalsada kaya magpapahinga na sila at mag-practice para kinabukasan. Ngayon, sinusubukan ni Lin Zuan ang kanyang makakaya upang maunawaan ang pamamaraan ng espada na natutunan niya. Ang husay sa espada ni Yan Feng ay nagbigay sa kanya ng malaking inspirasyon noon. Bukod dito, pagkatapos ng pagsasaliksik, sa wakas ay nagawa niyang pagsamahin ang masining na konsepto ng hangin at ang masining na konsepto ng ginto upang lumikha ng bagong-bagong Returning Windflowing Willow Sword. Ang espadang iyon ay lubhang kakaiba, malambot ngunit malakas, na nagpapahirap sa mga tao na bantayan. Hindi lamang iyon, sinimulan din ni Lin Zuan na subukang pagsamahin ang iba't ibang artistikong konsepto sa isa't isa, at muling lumikha ng maraming kakaibang diskarte sa espada. Masasabing sa nakaraan, si Lin Zuan ay napakalakas sa pakikipaglaban, na umaabot sa pinakamataas na antas. Ngunit ngayon, pagkatapos ng panahong ito, nakamit din niya ang labis na magkakaibang mga pagbabago sa paraan ng kanyang pakikipaglaban. Kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi bumuti, ang kanyang antas ng labanan ay bumuti ng malaki. Ito ay isang napakahalagang hakbang para sa kanya.
Sa gilid, nabigla si Zhao Zu nang makita niya ang iba't ibang anyo ng sword energy na umuusbong mula sa mga daliri ni Lin Zuan paminsan-minsan. Bagamat siya ay napakatalino, at kahit na naabot niya ang ikapitong antas ng kagalang-galang sa murang edad, kailangan niyang aminin na ang binata sa kanyang harapan ay ang may pinakamagandang talento sa paglilinang na nakita niya. Lalo na nakakatakot talaga ang pagkakaintindi ng kabilang partido. Ang pagsasanib ng enerhiya ng espada mula sa iba't ibang kaharian ay natakot sa kanya. Sa kabutihang palad, ang dalawa ay magkaibigan, kung hindi, ang pagkikita ng isang kaaway na tulad ni Lin Zuan ay tiyak na magbibigay ng sakit sa ulo ng sinumang makapangyarihang mandirigma. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa. Siya ay nagkaroon ng Great Dragon Sword Soul bilang kanyang pundasyon, at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay nakahihigit. Ngayon ay pinagsama sa sword technique na pinagsasama ang maramihang artistikong konsepto, masasabing ang kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa dati. Pagkaraan ng 3 araw, binawi ni Lin Zuan ang kanyang palad at dahan-daang huminga. Ngayon, ganap na niyang naisama ang mga artistikong konsepto na naunawaan niya sa isa't isa, na isang malaking tagumpay para sa kanya. Nang makitang huminto si Lin Zuan, mahinang sinabi ni Zhao Zu, mukhang malaki na ang natamo mo sa pagkakataong ito. Talagang hindi ito maliit. Tumango si Lin Zuan na may kasiyahan. Ikaw naman, kumusta ang progreso ng iyong paglilinang? Naabsorb ko na ang 1/3 ng energy sa Dragon Ball. Sa ngayon, hindi pa ako naapektuhan ng masamang espiritu. Zhao Zu daw. Mukhang maganda ang pag-unlad mo. Hindi inaasahan ni Lin Zuan na maaabsorb ito ni Zhao Zu ng ganoon kabilis. Gayunpaman, hindi niya naramdaman na ang cultivation ni Zhao Zu ay tumaas ng husto. Malamang na ang lahat ng enerhiya ay damaloy sa mata ni Zushen. Ano ang mata ni Zushen? Ito ba ang husay o ang martial spirit ni Zhao Zu? Litong-lito si Lin Zuan, ngunit ito ay isang personal na sekreto at nahihiya siyang magtanong. Dahil pareho silang umatras sa practice, hindi na sila nagpahuli, bagkus ay bumangon na sila at mabilis na tumama sa kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tulad ng dati ang pag-iingat nilang dalawa, bagkus ay tila nag-uunahan. Dahil nasa sabik si Lin Zuan, gusto na niyang makahanap ng kaaway na makakasama niya. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang sword skills na nabuo sa pagsasanib ng iba't ibang kaharian. Gayunpaman, malinaw na imposibleng makahanap ng isang tao sa malawak na kagubatan na ito. Sa makatuwid, itinakda ni Lin Zuan ang kanyang target sa halimaw. Mababa ang tingin niya sa mga ordinaryong halimaw, at kailangan niyang magkaroon ng hindi bababa sa 5 o 6 na bituin na general ng halimaw upang makapag-eksperimento sa kanila. Ang mga halimaw sa antas na ito ay hindi karaniwan, ngunit madaling mahanap ang mga ito dahil ang napakalaking aura ay mararamdaman mula sa malayo. Bukod dito, kasama si Zhao Zu sa kanyang tabi, si Lin Zuan ay hindi nag-aalala tungkol sa hindi niya mahahanap na malalakas na halimaw dito. Oo nga naman, sa pagtingin ni Shu Tian sa itaas, nakatuklas si Zhao Zu ng isang halimaw. Isa itong dugong leon, napakalaki, parang burol, at napapaligiran ng aura ng kasamaan sa dugo. Malinaw, ito ay isang makapangyarihang hayop. Nahanap ko. Isa itong blood lion, na may lakas na umaabot sa antas ng 6 na bituing demonyong general. At saka, mukhang sinaunang alien species ito. Sabi ni Zhao Zuchen. Nang marinig ito, mukhang masaya si Lin Zuan at nagmamadaling sumulong. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang malakas na aura ng demonyo na dumarating sa kanyang mukha. Ang aura na ito ay sobrang nakakatakot na ang demonyong enerhiya ay naging isang dugong ambon, na pinupuno ang buong kagubatan. Ang pulang dugo na ambon ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya ng demonyo at napakalason. Ang mga nasa ibaba ng Venerable Sixth Heaven level ay mamamatay kapag nahawakan. Kahit na ang mga mandirigma ng Venerable Sixth Level Heaven ay malamang na mawawala ng lakas kung sila ay aksidenteng nahawa ng makamandag na gas na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa malademonyong aura na ito, malalaman mo kung gaano katikat ang demonyong halimaw sa unahan. Gayunpaman, hindi natakot sina Lin Zuan at Zhao Zu. Hindi na kailangang sabihin, ang sariling cultivation ni Zhao Zu ay umabot na sa ikapitong antas ng Venerable Heaven, at ang kanyang lakas ay higit pa kaysa sa mga halimaw na hayop sa kanyang harapan.
Sa makatuwid, wala siyang pakialam sa mga pulang lason na ito. Bagamat ang antas ng cultivation ni Lin Xuan ay ikalimang antas lamang ng kagalang-galang, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas, mas nakakatakot pa kaysa sa ikapitong antas ng kagalang-galang. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa mga lason na ito. Sa susunod na sandali, ipinakita niya ang nagbabalik na hangin at willow sword. Isang sword energy ng emerald green gold na dahon ang nakapalibot sa kanya, na bumubuo ng malakas na sword aura na humaharang sa lahat ng lason sa kanyang katawan. Ang dalawa sa kanila ay parang walang kamatayang mga hari, naglalakad sa makamandag na gas na ito ng walang anumang impluensya. Dagandong. Isang dagandong na yumanig sa mga bundok at ilog ay biglang dumating mula sa unahan, malamang, natuklasan ng leon ng dugo na may isang tao na nakapasok sa kanilang teritoryo. Ginawa nitong labis na galit. Sa sumunod na sandali, mabilis na lumipad ang isang dagwang figure. Ang lupa ay umuugong at nanginginig, at walang katapusang hangin ang umiihip sa paligid. Isang pulang leon na kasing laki ng bahay ang lumitaw sa harap ni Lin Xuan at ng dalawa pa. Nang makita ang blood lion na ito, pinaikit ni Lin Xuan ang kanyang mga mata na may ekspresyon ng pananabik na subukan. Ang dugong leon ay nagpakita ng isang nakakatakot na ekspresyon dahil naramdaman nito na ang babaeng nakaputi sa harap nito ay nasa itaas pa rin nito sa lakas at paglilinang. Hindi ito nang ahas na pukawin ang gayong tao. Bagamat ito ay isang halimaw at pisikal na mas malakas kaysa sa mga tao, hindi pa rin ito makalusot sa mga tuntunin ng pagsupil sa antas. Gayunpaman, ang medyo nakapagpapasigla ay ang babaeng nakaputi sa harap ay malamig lang na tumingin sa kanya at walang balak na kumilos. Sa kabaligtaran, ang binata na naka-green shirt sa tabi niya ay may ekspresyon ng pagkasabik na subukan. Sa pagtingin sa binata na nakaberdeng kamiseta, isang hitsura ng paghamak ang lumitaw sa malalaking mata ng blood lion. Bilang isang sinaunang alien species, nabuksan na nito ang kanyang espiritual na katalinuhan, kaya ang katalinuhan nito ay hindi mas masahol kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang naka-green na binata sa kanyang harapan ay mayroon lamang ikalimang antas ng paglilinang ng kagalang-galang, na mas mababa sa kanya. Kaya niyang patayin ang gayong tao gamit ang isang kuko. Nakakatawa na ang kalaban ay naglakas loob na magsanay dito. Nagpasya ito na hanggat ang kabilang partido ay naglakas loob na kumilos, papatayin nito ang kabilang partido at pagkatapos ay mabilis na makatakas, hindi kailanman bibigyan ng pagkakataon ang babaeng nakaputi na kumilos. Napangisi din si Lin Xuan nang makita niya ang mapaglarong tingin sa mga mata ng blood lion. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso at mabilis na nagpaputok ng sword energy. Dagandong. Nagalit ang blood lion, hindi nito inaasahan na ang taong langgam sa harapan nito ay maglalakas loob na kumilos laban dito. Ang susunod na sandali, ito ay hindi magalang, at isang malaking kuko claw forward. Biglang nagdilim ang langit, ang lupa ay madilim, ang buhangin at mga bato ay lumilipad, at ang buong kalangitan ay natatakpan ng huli na ito. Matagal na itong hindi nakakatikim ng laman at dugo ng tao, at ngayon ay oras na para kumain ng karne. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang dugong leon ay sumigaw. Dahil butas ang mga kuko nito. Isang gintong liwanag ng espada ang kumikinang, tulad ng liwanag ng araw, na mabilis na tumama sa mga kuko nito. Ang liwanag ng espada ay napapaligiran din ng kulog at kidlat. Ang buong lakas ng espada ay napuno ng matalim at marahas na aura. Sa isang iglap, natusok ang malalaking kuko ng blood lion. Ang dugo ay nasa hangin at nakakalat sa lahat ng direksyon. Oo, ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Tumango si Lin Xuan ng may kasiyahan. Ang enerhiya ng espada na ito ay ang enerhiya ng espada na nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng masining na konsepto ng ginto at ng masining na konsepto ng kulog. Ang parehong mga artistikong konsepto ay napakalakas sa pag-atake. Kapag pinagsama sa sandaling ito, nagpapakita ang mga ito ng napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Isang paghaharap lang ay sapat na para masugitan ang makapangyarihang 6 na bituing demonyong general. Napakalakas ng espadang ito, tawagin natin itong Golden Thunder. Lubhang nasiyahan si Lin Xuan. Ang dugong leon ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na alulong, at may bakas ng gulat sa malalaking mata nito.
Hindi ko inaasahan na napakalakas pala ng taong langgam na nasa harapan ko at isang pagtaas lang ng kamay ko na sugatan ito. Ito kaya ang young prodigy sa mga tao. Hindi tanga ang Blood Lion. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Bago ito umatake, inakala nitong langgam ang kalaban, na madali nitong mapatay. Ngunit ngayon, nagbago na ang sitwasyon, at natural na hindi ito maglakas loob na kumilos muli. Gustong tumakbo. Nang makita ang tumatakas na figure, lumakas ang ngiti sa mga mata ni Lin Xuan. Gamit ang kanyang mga braso na kamakaway, ilang asul na enerhiya ng espada ang mabilis na lumabas at sumugod. Ang enerhiya ng espada na ito ay kasing asul ng isang gemstone at napakalambot, tulad ng isang streamer, na sumasayaw sa hangin. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, maaari mong makita na sa aquablo na ito, mayroong maliliit na gininto ang sinag ng liwanag, na patuloy na lumalangoy. Sa pagkakataong ito ang enerhiya ng espada ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng tubig at ginto. May hindi maisip na tigas sa lambot. Ang enerhiya ng espada ay lumilipad sa hangin tulad ng isang dragon ng tubig, at nakapulupot ito sa malaking katawan ng leon ng dugo sa isang iglap. May tunog na parang metal na kalampag, at sa isang iglap ay nakatali ang dugong leon at nahulog sa lupa. Galit siyang nagpumiglas, napakalaki ng demonyong aura sa kanyang katawan, at bumitak ang nakapaligid na lupa, na bumubuo ng mga bitik na kumalat sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, gaano man siya kahirap magpumiglas, ang lakas ng espada sa kanyang katawan ay parang isang matibay na kadena na bakal, mahigpit na nakagapos ng walang anumang palatandaan ng pagluwag. Ang espadang ito ay tinatawag na Sleeping Immortal Sword. Tiningnan ni Lin Xuan ang eksena sa harap niya at sinabing may kasiyahan. Sa gilid, nagulat din si Zhao Zhu, dahil ang kapangyarihan ng sword technique na ginawa ni Lin Xuan ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Tila ang kabilang partido ay ganap na nakapagsama ng anumang mga katangian. Sa unahan, ang dugong leon ay bumagsak sa lupa, nanginginig. Ngayon ay naunawaan na nito na ang binata na nakaberdeng kamisete sa harap nito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Dahil hindi ito naniniwala na ang isang ordinaryong kagalang-galang na ikalimang antas ng langit ay maaaring gumamit ng pamamaraang ito. Nako, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. May bakas ng kawalan ng pag-asa sa mga mata ng dugong leon. Gayunpaman, hindi lumitaw ang larawang naisip niya. Hindi ito pinatay ng dalawang tao, ngunit kumilos ang batang nakaberdeng kamisete gamit ang kanyang palad, at mabilis na nawala ang apat na enerhiya ng espada sa kanyang katawan. Hindi siya pinatay ni Lin Xuan, binawi niya ang apat na sword energies, at pagkatapos ay mabilis na umalis dito kasama si Zhao Zhu. Ngayong alam na ang kapangyarihan ng pinagsama-samang mga kasanayan sa espada, oras na para tumama sa daan. Gayunpaman, sa pag-akyat nila sa dalawang burol, narinig nila ang tunog ng labanan na nagmumula sa unahan. Nasa harapan nila ang tunog at kung saan sila dapat dumaan, kaya binilisan ni Lin Xuan at Zhao Zhu. Sa unahan, lubhang nagbago ang tanawin. Sa halip na mga bundok, lumitaw ang isang malaking rift valley, isang kalaliman na walang ilalim. Sa sandaling ito, mayroong ilang mga figure na nakikipaglaban ng husto malapit sa Grand Canyon. Damn it, mali ang ating katalinuhan. Itong red-scaled centipede ay umabot na sa level ng 7-star Demon General. Ito ay isang sinaunang alien species, napakalakas. Mag-iingat ka, huwag kang madamay sa kamandag nito. Sunod-sunod na tandang ang dumating. Roar. Matapos ang mga pag-iyak ng tao, may isang tunog na yumanig sa mundo. Parang magic sound, tumagos ito sa kalangitan at umabot sa 9 Netherworld. Ang tunog na ito ay masyadong nakakatakot, na higit pa sa dagandong ng dugong leon noon. Ang tunog lamang na ito ay nagpakulo ng dugo ng mga mandirigmang iyon. Nagsuka pa ng dugo ang mga mahihinang mandirigmang iyon. Bago bumagsak ang boses na ito, isang malaking itim na anino ang determinadong lumitaw sa harap ng lahat. Isa itong alupihan, kulay pula ang katawan, mahigit 100 talampakan ng haba, at napapalibutan ito ng makapal na aura ng demonyo. Sa unang tingin, para itong walang kapantay na demonyo. Hindi mabilang na mga galami ang kamakaway sa hangin, parang mga kamay ng demonyo, na naghahati sa mga bundok at ilog sa bawat suntok. Nakakatakot na masamang espiritu.
Tiningnan nina Lin Xuan at Zhao Zu ang eksenang ito at nagulat din sila. Nakakatakot kasi talaga ang alupihan sa harapan. Kumpara dito, parang masunurang kuting ang dugong leon kanina. Hindi lamang mga nakakatakot na halimaw ang kanilang nakita, ngunit nakakita rin sila ng isang grupo ng mga tao. Mayroong humigit kumulang 20 tao sa grupong iyon, kabilang ang 27 antas na kagalang-galang. Ang natitirang 7 o 8 tao ay mga ika-6 na antas na kagalang-galang, at ang iba ay ilang ika-5 antas na kagalang-galang. Ang ganitong puwersa ay masasabing napakapangangilabot, at maaaring tumawid sa isang lugar. Gayunpaman, ang pagharap sa walang katulad na hayop sa sandaling ito, tila hindi ito sapat. Mabilis na iwasan ang pag-atake ng Gal-Ami nito. Isang ika-7 antas na kagalang-galang na umuungal. Nanginginig ang kawalan, at hindi mabilang na mga demonyong kuko ang kumaway sa hangin, tulad ng itim na kidlat. Sa isang iglap, ilang mga hiyawan ang umalangaw-ngaw, at ilang mga kagalang-galang na ika-5 antas ay hindi makatakas, at natagos ng mga demonyong iyon sa isang iglap. Kahit na ang 2 na antas na kagalang-galang ay hindi nakatakas. Halimaw na Moldita. Ang isa pang kagalang-galang na ika-7 antas ay galit na galit, at mabilis niyang iwinagayway ang asol na espada sa kanyang kamay, at mabilis na tumama ang aura ng espada. Dang-dang-dang. Ang lahat ng enerhiya ng espada na ito ay tumama sa pulang scaled na alupihan, na nagdulot ng hindi mabilang na mga spark na pumutok. Ang nakapaligid na lupa ay napunit sa resulta, na bumubuo ng sunod-sunod na kalaliman. Gayunpaman, kahit na malakas ang sword energy, napatumba lamang nito ang pulang phosphorus centipede at hindi nahati ang kaliski sa katawan nito. Sa halip, lalo nitong ikinagalit ang pulang phosphorus centipede. Gumagawa ito ng galit na sumisitsit, ibinuka ang dagwang bibig, at iniluwa ang mga agos ng itim na ambon. Ang ulap ay napakadilim, sinamahan ng umaalulong na mga multo at lobo, at mga patong-patong ng makamulto na mga figure na lumulutang sa paligid. Sa isang iglap, maraming mandirigma ang nabalot. Biglang nagpakawala ang mga mandirigma ng malungkot na alulong. I-set up ang formation, mabilis na i-set up ang formation. Ang 2 ika-7 antas na kagalang-galang na mga kagalang-galang na sumigaw. Kaagad, ang mga nakaligtas na pang-6 na antas na mga kagalang-galang ay sunod-sunod na lumapit sa kanila at mabilis na bumuo ng isang pormasayon. Matapos mabuo ang pormasayon, lumakas ang pagiging epektibo ng labanan ng mga taong ito, at mabilis nilang nilabanan ang pulang phosphorus centipede. Sa di kalayuan, pinagmasdan nina Lin Xuan at Zhao Zu ang eksenang ito ng may kumikislap na mga mata. Gusto mo bang kumilos? Tanong ni Zhao Zu. Maraming magagandang bagay sa alupihan. Kailangan nating kumilos, ngunit hindi natin sinusubukang kumilos laban dito. Sinabi ni Lin Xuan, gamitin ang mata ni Zushan upang makita kung mayroong anumang lihim na kuweba sa malapit. Ang mga taong ito ay hindi katugma sa pulang phosphorus centipede, ngunit tumanggi pa rin silang umalis. Ipinapakita nito na dapat mayroong isang bagay sa kanilang paligid na umaakit sa kanila, at tumanggi silang sumuko kahit nasa harap ng isang mapanganib na sitwasyon. Kung ito ay hindi isang kuweba, kung gayon ito ay dapat na isang uri ng pinakamataas na kalidad na elixir. Hulaan ni Lin Xuan. Tumango si Zhao Zu, pagkatapos ay ginamit ang Eyes of the Void Sky para mabilis na tuklasin ang paligid ng Grand Canyon. Nahanap ko na. May kuweba nga sa ilalim nitong malaking Rift Valley. Bukod dito, mayroong isang mayamang espiritual na kapangyarihan sa yungib, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na kumikinang. Iyon lang. Ngumiti si Lin Xuan, bumaba tayo at tingnan. Pagkatapos, ibinuka ng 2 tao ang kanilang mga katawan at mabilis na lumipad mula sa kabilang panig patungo sa ilalim ng Grand Canyon. WHO. Ang 2 ika-7 antas na kagalang-galang na nag-aaway ay sumimangot at malamig na sumigaw. Sa susunod na sandali, nakita nila ang 2 figure na mabilis na lumilipad patungo sa ilalim ng Grand Canyon na parang mga multo. Damn it, bumalik ka dito. Ang isang ika-7 antas na kagalang-galang na tao ay galit na galit at mabilis na naglaslas ng lakas ng espada. Gayunpaman, ang matalim na enerhiya ng espada ay bumagsak sa hangin, na naghahati lamang ng malalim na bitek sa lupa, habang ang 2 figure ay mabilis na umiwas. Damn! Ganap na galit ang mga taong iyon. Nagsumikap sila rito para mapigil ang sinaunang halimaw na ito.
Gayunpaman, may mga taong gustong samantalahin ito at pumuslit pababa para makuha ang kayamanan. Paano nila matitiis ito? Papatayin ko siya. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na kalbong lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Ang kalbong ito ay umabot na sa ikapitong antas ng paglilinang at isa sa dalawang Panginoon dito. Kung aalis ka, ang ating formation ay hindi magiging sustainable. Hindi natin kayang labanan ang pulang phosphorus centipede na ito anumang oras, at ang buong hukbo ay maaaring mapuksa. Sabi ng isa pang matanda na may kulay abong buhok na ang paglilinang ay umabot sa ikapitong antas. Then what should I do? Panuuri na lang ba natin ang pag-alis ng kayamanan? Ang nasa katanghaliang gulang na kalbo ay ayaw sumuko, at ang iba pang ika-6 na antas na kagalang-galang ay hindi rin nasisiyahan. Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadaling makuha ang kayamanan. Ngumisi ang matanda na may uban. Ang ilalim ng Grand Canyon ay puno ng makamandag na gas. Ang mga ikapitong antas na kagalang-galang at mas mababa ay hindi makalaban. Kahit na ang mga ikapitong antas na kagalang-galang ay dapat mag-ingat. Kahit na mapaglabanan ng 2 taong iyon ang makamandag na gas at makapasok sa kuwebo ng kayamanan, sila ay magiging lubhang mahina sa oras na makuha nila ang kayamanan. Pagdating ng panahon, kikilos tayo, mabilis na aagawin ang kayamanan sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Hindi ito mas madali kaysa sa pagkuha ng kayamanan sa ating sarili. Higit pa rito, kung hinuhusgahan mula sa mga aura ng 2 figure ngayon lang, ang isa sa kanila ay isang ikapitong antas na kagalang-galang, at ang isa ay mayroon lamang 5th level cultivation. Ang gayong lineup ay hindi makakatalo sa atin sa lahat. Pagdating ng panahon, madaling agawin ang kayamanan sa kanilang mga kamay. Nang marinig ito, ang mga nakapaligid na mandirigma ay nagpakita rin ng mabangis na ngiti. Sige, hayaan mo munang kunin ng 2 iyon ang kayamanan. Paglabas nila, atin na ang kayamanan. Sa pag-iisip nito, muling nagsanib puwersa ang lahat upang hawakan ang pulang phosphorus centipede. Sa kabilang panig, iniiwasan ni Lin Xuan at Zhao Zhu ang lakas ng espada, muling binilisan ang kanilang katawan, at mabilis na pumasok sa Grand Canyon. Pagpasok pa lang nila sa canyon, naramdaman nila ang mga bakas ng itim na ambon na dumadaloy patungo sa kanila. Ang itim na ambon ay naglalaman ng napakalason na sangkap, at ang mga mandirigma sa ibaba ng ikapitong langit ng kagalang-galang ay hindi makalaban dito. Natatakot ako na kahit na malanghap ito ng isang mandirigma ng ikapitong langit ng kagalang-galang, ang kanyang katawan ay magiging lubhang mahina. Sa kabutihang palad, kapwa sina Lin Xuan at Lin Xuan ay hindi ordinaryong tao, at ang kanilang mga pamamaraan ay pambihira. Sa isang iglap, itinaas ni Lin Xuan ang Red Lotus Armor, at ang mga gintong vortex ay umikot sa paligid ni Zhao Zhu, na sumisipsip sa lahat ng nakapaligid na fog. Hindi lang iyon, naramdaman din nila ang presensya ng 2 soul powers, na parang binabantayan ang bawat galaw nila. Mukhang binabantayan tayo, sabi ni Zhao Zhu sa malalim na boses. Ito ay dapat ang 2 ikapitong antas na kagalang-galang sa itaas. Mukhang dapat nilang malaman ang aming layunin. Si Lin Xuan ay sumimangot din. Gusto yata nilang maghintay hanggang sa mailabas natin ang kayamanan bago nila simulan ang pag-agaw. Ha, magandang ideya iyon. Ngumisi si Lin Xuan. Huwag mong gamitin ang lahat ng iyong lakas, labanan lamang ang itim na ambon. Ngayong may nag-eespiya sa kanila, natural na hindi nila ganap na ibubunyag ang kanilang mga trump card. Ang kailangan nilang gawin ay itago ang kanilang lakas at linlanggan ang 2 ikapitong antas na kagalang-galang sa itaas. Sa ganitong paraan, hindi tiyak kung sino ang kukuha kung kanino pagdating ng panahon. Nang maglaon, inactivate ni Lin Xuan ang Red Lotus Armor, itinago ang nagliliyab na liwanag sa mukha nito at hindi na ito masyadong nakakasilaw. Ang nakasuot ng Red Lotus sa sandaling ito ay mukhang isang ordinaryong baluti, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi hamina. Ang katawan ni Zhao Zhu ay kumikinang din sa liwanag, na bumubuo ng isang pabilog na light curtain na tumatakip sa mga gintong whirlpool na iyon. Sa wakas, maingat silang lumipad pababa. Napakalalim ng Grand Canyon na ito, parang walang ilalim. Ang kuweba ay nasa ilalim din ng kailaliman, kaya pagkatapos lumipad ng ilang sandali, inalis ni Lin Xuan at Zhao Zhu ang pagbabantay sa 2 kagalang-galang.
Kaya sa sumunod na sandali, hindi na nila napanatili ang kanilang lakas at muli nilang ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang mabilis na sumugod pababa. Isang berdeng sword light ang lumitaw sa katawan ni Lin Xuan. Ito ay lubhang matalim at naputol sa berdeng ambon. Hindi mabilang na hangin ang nabuo sa paligid niya, na tinatangay ang lahat ng nakapalibot na itim na ambon. Bagamat ang itim na makamandag na gas ay naging mas nakakatakot habang sila ay bumaba, ginamit ni Lin Xuan ang Great Dragon Sword Soul upang makipag-ugnayan sa artistikong paglilihi ng itaas na kamay, na pinabilis ng ilang beses ang kanilang bilis. Sa sobrang bilis ng paglipad, mabilis nilang naramdaman ang kuweba sa ibaba. Napakagandang espiritual na kapangyarihan. Malapit na. Naramdaman ng dalawa ang malakas na espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa ibaba, at nakakita rin sila ng isang liwanag na lugar sa hindi kalayuan sa ibaba, na dapat ay ang liwanag na ibinubuga ng kayamanan sa yungib. Sa susunod na sandali, ang dalawang tao ay tumalikod at dumating sa harap ng pasukan ng kuweba. Pumasok tayo at tingnan natin. Mabilis na pumasok sa kuweba ang dalawa ng walang pag-aalinlangan. Ang liwanag sa loob ay nagniningning, at kumpara sa madilim na ulap sa labas, ito ay parang isang ganap na kakaibang mundo. Tumakbo si Lin Xuan hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Maya-maya'y nanginig ang kanyang katawan at bumungad sa kanyang mukha ang sobrang saya. Purple Thunder Divine Bamboo. Sa unahan, mayroong isang kawayan na kasing tangkad ng isang tao, ang buong katawan nito ay kumikinang na lila, tulad ng kristal na lila na jade. Sa itaas nito, may mga lilang kulog at kidlat na nakapalibot dito, na naglalabas ng lakas ng kulog at kidlat na nagpapanginig sa puso ng mga tao. Dahil lamang sa lakas ng kulog at kidlat, nabaling ang atensyon ni Zhao Zhu. Kung titingnan ng lumalakas na lakas ng kulog at kidlat, ang Purple Thunder Bamboo na ito ay hindi bababa sa 5,000 taong gulang. Tuwang-tuwa din si Lin Xuan sa kanyang puso. Nagkaroon na siya ng kulog at kidlat. Kung kaya niyang masipsap ang kulog at kidlat sa Purple Thunder Bamboo, tiyak na mapapabuti ang kanyang paglilinang at lakas. Hindi lamang iyon, ang Purple Thunder Divine Bamboo ay hindi lamang naglalaman ng malakas na kapangyarihan ng kidlat, ito ay napakatigas din at ang pinakamahusay na material para sa paggawa ng mga armas. Halimbawa, ang Purple Thunder God Clan na may 5,000 taon ng apoy ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga sandata sa antas ng lupa. Hindi inaasahan ni Lin Xuan na makakatagpo siya ng ganito kaalagang bagay dito, at napakatanda na nito. Talagang pambihirang kayamanan iyon. Ngunit sa susunod na sandali, nagpakita siya ng pagdududa. Dahil 20 metro lang ang layo niya sa Purple Thunder Divine Bamboo, ngunit wala pa rin siyang naramdaman na bakas ng kulog at kidlat, na labis na ikanalito niya. Ang ganitong nakakatakot na Purple Thunder Divine Bamboo ay malamang na mapupuno ng walang hangganang marahas na kulog at kidlat sa loob ng radius na 100 milya. Gayunpaman, talagang kakaiba na siya ay napakalapit ngunit napakaligtas. Sa wakas, mabilis na nilingon ni Lin Xuan ang paligid. Oo naman, mayroong isang bilog ng mga itim na baging malapit sa Purple Thunder Divine Bamboo, na bumubuo ng isang arco na ganap na nakapalibot sa Purple Thunder Divine Bamboo. Itong Blackwood Pile ay nasa ilalim ng lupa. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo talaga ito mahahanap. Madilim na Thunderwood. Nagulat si Lin Xuan, natuklasan niya ang isa pang kayamanan. Ang maitim na Thunderwood na ito ay maaaring ihiwalay ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, at mayroon ding epekto ng pagpapalusog sa isipan at pagtataboy sa mga masasamang espiritu, na masasabing napakamahiwagang. Talagang pambihira ang Purple Thunder Bamboo na nasa harapan ko na kayang tumagal ng 5,000 taon. Zhao Zhu, ang maitim na kahoy na ito ay makapagpapalusog sa kaluluwa at makapagpapalayas ng masasamang espiritu. Ano ang gusto mo? Pwede. Tumango si Zhao Zhu, nasasabik din siya sa Dark Thunder Wood. Dahil ang bagay na ito ay makakatulong sa kanya na sugpuin ang masamang espiritu sa Dragon Ball, at maaari din itong gawing mas matatag ang kanyang Shutian Eyes, kaya ang bagay na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Nag-usap ang dalawa at saka naghanda sa pagkolekta ng kayamanan. Ayon sa intensyon ni Lin Xuan, una niyang kinolekta ang Purple Thunder Divine Bamboo, at pagkatapos ay tinipon ni Zhao Zhu ang Dark Wood. Pero biglang nagsalita si Zero. Boy, mas mabuting kunin mo itong Purple Thunder Divine Bamboo Root and Soil. Anong ginagawa mo dyan?
Natigilan si Lin Xuan. Noong una, gusto lang niyang tanggalin ang mga sanga sa itaas ng mga ugat, at pagkatapos ay hayaang manatili rito ang mga ugat para tumubo muli. Karaniwang ginagawa ito ng mga mandirigma kapag nag-aani sila ng mga kayamanan mula sa langit at lupa, na pinapanatili ang mga ugat upang sila ay muling tumubo sa hinaharap. Sa makatuwid, labis na naguluhan si Lin Xuan sa kahilingan ni Ling. Huwag kang mag-alala, hindi ko sinusubukan na lipulin ang Purple Thunder Bamboo, ngunit sa tingin ko ang bagay na ito ay maaaring itanim sa ibang lugar. Sa ibang lugar, sumimangot si Lin Xuan. Kung ang bagay na ito ay ibibigay sa labas ng mundo, tiyak na magiging sanhi ito ng pagkabaliw ng isang grupo ng mga kagalang-galang na ikapitong antas. Ayaw niyang mahabol siya ng grupo ng mga tao buong maghapon. Anak, alam mo ba kung anong klaseng espasyo ang tinutuluyan ko? Kung itinanam mo ito sa espasyong ito, magkakaroon ka ng mga hindi inaasahang epekto. Malamig na sabi ni Zero. Space. Natigilan si Lin Xuan saglit, pagkatapos ay tinapak ang kanyang ulo, at pagkatapos ay naalala niya na ang lugar kung nasaan si Zero ay nasa loob ng misteryosong maliit na espada sa kanyang katawan. Ito ay talagang isang espesyal na espasyo doon. Bukod dito, ang espasyong iyon ay lubhang mahiwaga. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumanggo si Lin Xuan bilang pagsang-ayon, dahil alam niyang may dahilan ang mga sinabi ni Ling. Kaya sa susunod na sandali, siya at si Zero ay sabay na kumilos, hinayla ang Purple Thunder Divine Bamboo na sina Lian at Obito, at mabilis na itinanim ito sa espasyo ng misteryosong maliit na espada. Sa loob ng misteryosong espada, biglang lumitaw ang Purple Thunder Divine Bamboo at pagkatapos ay itinanam sa isang tabi. Biglang nag-buzz at nanginginig ang Protoss, na para bang tuwang-tuwa sila. Maging ang kulog at kidlat sa itaas ay naging mas makinang. Napakahusay. Nanlaki ang mga mata ni Lin Xuan. Hindi niya inaasahan na ang Purple Thunder Divine Bamboo ay nagbago ng malaki pagkatapos nitong itanim. Of course, this space in your body is very mysterious. Even I can't see through it at all. Sabi ni Ling sa malalim na boses. Hindi mo man lang makita. Nagulat si Lin Xuan. Alam niyang may kakaibang pinanggalingan si Ling at maraming sikreto ang alam niya. Pero ngayon kahit si Zero ay hindi na makita. May nakagigimbal ba talagang sikreto sa misteryosong espasyong ito sa kanyang katawan? Sa pag-iisip nito, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Gayunpaman, halos 100 metro lang ang layo ng nakikita niya. May isang matayog na puno na halos 100 metro ang layo, ngunit ito ay natuyo na, ang puno ng alak ay nakaupo sa ilalim ng punong iyon at umiinom. Sa unahan, ito ay isang malawak na kalawakan ng puti, tulad ng kaguluhan, at hindi ito makita ni Lin Xuan. Noong una, akala niya ay halos 100 metro lang ang laki ng espasyo sa loob, ngunit ngayon ay tila hindi na ito ang kaso. Maaaring may mas malawak na espasyo sa likod ng puting ambon. Gayunpaman, wala siyang paraan upang matukoy ito ngayon, dahil ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi maaaring tumagos sa magulong ambon. Tungkol naman sa tunay niyang anyo, minsan siyang pumasok sa tulong ng Wine Master, pero bukod doon, hindi na siya makapasok. Hindi pa rin sapat ang paglilinang. Umalis si Lin Xuan mula sa mahiwagang espasyo, at nagpas siyang alamin ng mas mabuti kung sapat na ang antas ng kanyang cultivation. Ngunit hindi ngayon ang oras. Tara na. Lumabas si Lin Xuan sa espasyo sa loob ng kanyang katawan, at pagkatapos ay lumipad palabas ng kuweba. Hindi nagtagal ay lumabas na ang dalawa sa kuweba. Sa una, sumulong sila sa napakabilis. Nang nasa loob na sila ng detection range ng soul power ng 2 7th level Venerables, itinago nilang muli ang kanilang lakas at dahan-daang lumipad pataas. Everyone, please attention. Umakyat na silang dalawa. Sabi ng kalbong lalaki na nakikipaglaban sa itaas sa katabi niyang mandirigma. Maraming kakaibang aura ang naramdaman ko mula sa kanila. Sa tingin ko ay nakakuha sila ng mga kayamanan. Malamig ding bumantong hininga ang may uban na matandang lalaki, mukhang ang swerte ng 2 taong ito. Kahit ang batang mula sa ikalimang langit ay hindi namatay. Hay, ano ba? Kahit makatakas siya sa makamandag na ambon sa ibaba, hindi niya matatakasan ang atake natin. Ang iba pang mga pang-anim na antas na kagalang-galang ay nanunuya.
Ngunit hindi dapat maliitin ang iba pang ikapitong antas na kagalang-galang. Palaging nakakunot ang noo ng kalbong lalaki. Hindi bale, nakapaghanda na kami. Pagdating ng 2 taong yan, huhulihin namin ang pulang phosphorus centipede. Pagdating ng panahon, sasamantalahin namin ang kaguluhan at magtutulungan kaming mahuli ang mga taong iyon. Nang marinig ng lahat ng nasa paligid nila ang mungkahi ng matanda, lahat sila ay nagtiwala. Hindi nagtagal, biglang sumigaw ang matandang nakaabo na damit, "Heto, gawin mo." Oo naman, sa harap, mayroong 2 figure na mabilis na lumilipad mula sa ibaba ng Grand Canyon. Ang 2 figure ay natural na sina Lin Xuan at Zhao Zhu. Ngunit pagkalapag pa lang nila ay marahas silang inatake. Ngumuso ang 2 lalaki at mabilis na ginamit ang kanilang mga galaw upang maiwasan ang mga pag-ataking ito, ngunit pagkatapos ay sumimangot sila. Dahil ang 27 antas na kagalang-galang ay nagdala na ng mga tao upang patayin sila, hindi sila nag-alala tungkol dito. Ang mga taong ito ay gustong magdala ng gulo sa silangan. Malamig ang mukha ni Zhao Zhu. Hindi naman. Hindi sa tingin ko ang pulang phosphorus centipede ay sanhi ng mga ito, ngunit ito ay nagmula para sa kayamanan. Si Lin Xuan ay mukhang solemn na. Tama ang hula ni Lin Xuan. Ang pulang phosphorus centipede ay talagang patungo sa kayamanan. Kumaway ito ng daan-daang galame at mabilis na gumalaw sa hangin. Ang maitim na mga mata ay naglabas ng malamig na nakamamatay na layunin, at nagpakawala pa ng isang nakakawasak sa langit na dagandong. Galit na galit ito dahil ninakawan siya ng kabilang partido ng Purple Thunder Bamboo. Natuklasan niya ang Purple Thunder Divine Bamboo ilang dekada na ang nakararaan. At lagi siyang nasa malapit. Ang layunin ay payagan ang Purple Thunder Divine Bamboo na tumubo sa loob ng ilang taon at umabot sa totoong 6,000 taon. Sa oras na iyon, sinusubukan itong lunukan, na kung saan ay lalo lamang magpapalaki ng lakas nito. Kahit na pagkatapos, magkakaroon siya ng kapangyarihan ng kidlat at kontrolin ang kulog. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nasira ng 2 tao sa harap niya. Lalo na ang binata na naka-green shirt, naramdaman niya ang malakas na aura ng Purple Thunder Divine Bamboo sa kanya. Galit na galit ito sa kanya. Natural na naramdaman ng kalbo, ang matandang naka-gray at iba pa ang galit ng pulang phosphorus centipede at agad na napangiti. Mukhang wala ang mga galame natin, galit na galit ang halimaw. Manood ka na lang, hinding-hindi makakatakas ang 2 magnanakaw na iyon at dapat sa atin ang kayamanan. Isang grupo ng mga tao ang nanunuya. Zhao Zhu, gamitin ang Eyes of Zushan para kontrolin ang pulang phosphorus centipede hanggat maaari, at ipaubaya sa akin ang iba. Sa sandali ng krisis, sinabi ni Lin Xuan sa malalim na boses. Huwag mag-alala, maaaring mahirap talunin ito, ngunit napakadaling guluhin at lituhin ito. Pagkatapos sabihin iyon, gumawa si Zhao Zhu ng selyo gamit ang kanyang palad, at ang mata ni Zushan ay mabilis na nabuo sa hangin. Sa kawalan, lumitaw ang isang malaking mata, at pagkatapos ay naglabas ito ng kulay abong sinag ng liwanag at mabilis na nawala sa mata ng pulang phosphorus centipede. Biglang tumigas ang pulang phosphorus centipede, at maging ang mga galaw nito ay naging medyo matamlay. Pagkatapos, lumitaw ang isang escarlata na kulay sa malalaking mata, at ang enerhiya ng demonyo sa buong katawan nito ay biglang lumundag, na naging sobrang gulo. Damit, nagalit ang halimaw na ito. Ang mga mukha ng mga kalbo at kulay abo na matatandang lalaki sa malapit ay nagbago ng husto, at mabilis silang tumakas. Hindi nila akalain na ang pulang phosphorus centipede na ito ay magmumula ng maaga. Kakaiba talaga ito. Elder, tumingin ka sa itaas, sigaw ng isang ika-6 na antas na kagalang-galang. Pagkatapos, lahat ay tumingin sa langit, biglang nagpakita ng isang nakakatakot na hitsura. Dahil nakakita sila ng malaking mata, nakakunot sa mga ulap, na tinatanaw ang mga karaniwang tao. Bukod dito, may kulay abong liwanag sa mga mata, na tila kinokontrol ang itim na alupihan. Ito ay operasyon sa mata. Nagulat ang kalbong lalaki. Paano ito magiging posible? Kaya niyang kontrolin ang mga sinaunang halimaw. Sobrang kinilabutan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa murang edad, naabot na ng kalaban ang ika-7 antas ng pagiging kagalang-galang. Hindi dahil hindi pa sila nakakita ng pagsasanay at ilusyon ng halimaw,
ngunit hindi pa sila nakakita ng sinuman na kontrolin ang isang sinaunang halimaw sa isang iglap, at nasa antas sila ng isang 7-star na Monster General. Kukuku. Sa likod nila, ang pulang phosphorus centipede ay nagngangalit at umatake na may hindi mabilang na mga galami sa lahat ng direksyon. Kaagad, ilang ika-6 na antas na kagalang-galang ang malubhang na sugatan at lumipad pabalik. No, she didn't control the monster. She just influenced this beast. May chance pa tayo. Naningkit ang mga mata ng matanda na may uban at napasigaw siya ng malakas. Sundin mo ang utos ko, tumakas sa lahat ng direksyon, huwag magsama-sama. Makikita na bagamat marahas ang pulang phosphorus centipede, ang mga pag-atake nito ay napakalat at walang malinaw na target. Malinaw, ito ay isang manifestasyon ng pagkalito sa isip ng kabilang partido, na nangangahulugan na ang babaeng nakaputi sa harap ay hindi talaga kontrolado ang sinaunang halimaw na ito. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, ang mga nakapaligid na mandirigma ay hindi nang ahas na manatili at tumakas sa lahat ng direksyon. Hindi na mahalaga ang kayamanan ngayon, iligtas mo muna ang iyong buhay. Gustong umalis. Nang makita ang eksenang ito, malamig nang umuso si Lin Xuan, iwinagayway ang kanyang braso, at mabilis na lumabas ang isang asol na enerhiya ng espada. Ang sword energy ay lumakas sa hangin, naging isang asol na sword energy na daan-daang talampakan, at mabilis na hamampas pasulong. Sleepy Immortal Sword. Ginamit ni Lin Xuan ang kanyang bagong natutunang swordsmanship at mabilis na hamampas pasulong. Sa isang iglap, ang berdeng sword energy na iyon ay naging mga bakal na kadena, ganap na sumasakop sa buong espasyo sa harapan nila. Dang-dang-dang. Ang mga tumatakas na mandirigma ay bumangga sa mga lakas ng espada na ito at mabilis na napaatras. Paano ito posible? Nang makita nilang kumikilos ang kabilang partido, ang mga taong ito ay mukhang disdain dahil ang kumilos ay hindi ang babaeng nakaputi, kundi isa pang binata mula sa ika-5 antas ng martial arts. Hindi nila ito isinasapuso kapag kumilos ang mga ganyan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay natuklasan nila na sila ay mali, dahil hindi nila masira ang lakas ng espada na ibinibigay ng kalaban. Hindi lang iyon, nagulat din sila pabalik. Damn! Mabangis din ang hitsura ng kalbo at ng matanda na may kulay abo nang makita nila ang eksenang ito, dahil sa isang iglap, ilang ika-6 na antas na kagalang-galang ang napatay ng pulang phosphorus centipede. Ang mga taong ito ay orihinal na nakatakas, ngunit dahil sa lakas ng espada kaya sila napaatras. Tumingin ang dalawang lalaki kay Lin Xuan na may intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Noong una, gusto nilang pumatay ng mga tao at agawin ang kayamanan, ngunit hindi nila inaasahan na ang lakas ng kalaban ay higit sa kanilang inaasahan. Hindi lamang sila nabigo sa pag-agaw ng kayamanan, dumanas din sila ng malubhang pagkalugi. Damn it, halika dito at sumama ka sa akin palabas. Ang dalawang ika-7 antas na kagalang-galang na mga kagalang-galang na sumigaw, dahil sila lamang ang makakapagputol sa asol na tubig na enerhiya ng espada na kanilang natuklasan, at ang iba pang ika-6 na antas na kagalang-galang ay hindi makalusot dito. Kaya ngayon, kinuha nila ang mga mandirigmang iyon na tumakas sa lahat ng direksyon at nagtipon patungo sa kanila. Sa pag-iisip tungkol sa nakaraang diskarte na hayaan ang lahat na makatakas ng hiwalay, ang matanda na may kulay abo ay gusto na lang sampilan ang kanyang sarili sa bibig. Dahil sa panahon ng pagtatagpo, marami pang ika-6 na antas na kagalang-galang ang nahawahan ng lason at mabilis na naging isang tumpok ng mga buto. Ito ang lahat ng kanilang mga elite, ngunit sila ay namamatay sa walang kabuluhan sa sandaling ito. Nadurog ang puso nila at hindi nila ito matanggap. Sa wakas, nang ang lahat ay nagtipon-tipon sa paligid niya, ang dalawang ika-7 antas na kagalang-galang ay mabilis na hinati ang sword curtain sa harap nila at nagmamadaling lumabas kasama ang lahat. Nakatakas sila mula sa isang desperadong sitwasyon, ngunit walang kagalakan sa kanilang mga mukha, dahil 7 o 8 tao na lamang ang natitira sa orihinal na pangkat na may 20 o 30 tao. Matapos mamatay ang mahigit kalahati sa kanila, nakatakas sila. Gayunpaman, ang may kasalanan ng lahat ng ito ay ang dalawang binata at babae na nasa harapan nila. Kapag nahuli mo sila, hindi mo dapat hayaan silang makatakas. Ang dalawang kagalang-galang na ika-7 antas ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at nanumpa sila na maghihiwalay sila sa isa't isa.
Gayunpaman, sina Lin Xuan at Zhao Zhu ay hindi uupo at hintayin ang kamatayan. Ang dalawa sa kanila ay umindayog at naging dalawang kidlat, mabilis na lumipad sa malayo. Kung tungkol sa sumunod na pagtugis, wala silang pakialam, dahil ang mga kasanayan sa paggalaw ng dalawa sa kanila ay napaka-espesyal, at kahit ang ikapitong antas na kagalang-galang ay maaaring hindi makahabol. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang saglit na pagtakbo ay maririnig sa likuran ang galit na mga dagandong na ikinagulat nilang dalawa. Paano sila nakahabol? Lumingon si Lin Xuan sa kanyang ulo sa pagkalito, at pagkatapos ay nakita na ang dalawang sage sa ikapitong antas sa likod niya ay hindi lumilipad, ngunit nakaupo sa isang maliit na espiritual na bangka. Ang bangkang espiritu ay napakaliit, halos 2 metro lamang ang taas. Ito ay nakaukit na may katanji tanging mga pattern. Ito ay tulad ng isang rocket meteor, namumulaklak na may nakasisilaw na liwanag at mabilis na lumilipad patungo sa harapan. Sobrang bilis. Nagulat si Lin Xuan. Nalaman niya na ang bilis ng bangkang ito ng espiritu ay hindi mas mahina kaysa sa mga sapatos sa paa ng maliit na matabang lalaki noon. Kahit na, kailangan itong maging mas malakas. Kung iisipin, ito ay dapat ding isang top-notch flying aid. Kung aasa lamang sila sa kanilang mga kakayahan sa katawan, ang dalawang ikapitong antas na kagalang-galang na nasa likod nila ay hindi makakahabol kina Lin Xuan at Zhao Zhu. Ngunit iba na ngayon. Sa kakaibang bangkang espiritong ito, naabot nila ang matinding bilis at unti-unti nilang nahabol si Lin Xuan at silang dalawa. Munting magnanakaw, ibigay mo agad ang magic weapon at ililigtas ko ang buhay mo. Kung hindi, patay ka, malamig na sigaw ng kalbo. Sa tabi niya, ang may buhok na matanda ay nagsabi rin sa malamig na boses, mga kabataan, huwag kayong magkamali. Bagamat mabuti ang kayamanan, kailangan ninyong mabuhay upang tamasahin ito. Don't think that just because you have some special weapons, you can run amok. Sa harap namin, wala ka pang qualifications. Let's talk about this after you catch up. Malamig na ngumuso si Lin Xuan at muling bumilis. Kamatayan sa korte. Matigas ang ulo. Sa likod nila, 27 antas na kagalang-galang ang huminga ng malamig at mabilis na nagbuhos ng espiritual na kapangyarihan sa bangkang espiritu. Ang bangkang espiritu ay biglang sumabog sa nakasisilaw na liwanag at bumilis din. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay hindi lamang siya naabutan ng dalawa, kundi kumilos din. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ng may buhok na matanda, at mabilis niyang nilaslas ang isang lakas ng espada. Biglang, ang enerhiya ng espada ay lumundag sa kalangitan na parang apoy, na may matalim at nagninangas na aura, at mabilis itong hamampas. Enerhiya ng espada na katangian ng apoy. Ang mga mata ni Lin Xuan ay kumislap ng liwanag, ikinaway niya ang kanyang braso, at isang asul na enerhiya ng espada ang sumugod. Katangian ng tubig. Isang batang lalaki mula sa ikalimang antas ang nangangahas na makipagkumpetensya sa kanya sa mga tuntunin ng mga katangian. Ang matanda na may buhok na kulay abo ay nanunuya, ang apoy at tubig ay magkasalungat. Imposibleng sabihin kung sino ang mahina at kung sino ang malakas sa pagitan ng dalawang katangian. Ngunit siya ay isang ikapitong antas na kagalang-galang, habang ang kabilang partido ay isang ikalimang antas lamang na kagalang-galang, malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa. Sa makatuwid, ang matandang naka-gray ay hindi man lang pinansin ang lakas ng espada ni Lin Xuan. Sinabi ni Pang, sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Dahil ang enerhiya ng asul na espada ay mabilis na lumipad patungo sa kanya, at pagkatapos ay mabilis na sumabog, at ang lakas ng kulog at kidlat ay mabilis na lumundag. Ang nag-aalab na enerhiya ng espada na pinaputok niya ay binomba ng lakas ng kulog at kidlat, at tuluyang nabasag. Anong klaseng kulog at kidlat? Gulat na gulat ang matandang nakasuot ng kulay abong damit, dahil ang nakita niya kanina ay ang water attribute sword energy lang, bakit ngayon lumitaw muli ang kapangyarihan ng kulog at kidlat? May dalawa bang katangian ng batang ito? Sa pag-iisip nito, naging malungkot ang kanyang mukha. Boy, no wonder ang yabang mo. Na-realize mo na pala ang dual attributes, but these things are no use in front of me. Ngayon patay ka na. Ngumisi ang matanda na may uban, 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko ngayon. Susunod, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kawalan ng pag-asa.
Mukhang nakuha mo na kami, malamig na sabi ni Lin Zuan. Siyempre, no matter what, you only have one 7th level venerable, but we have two. Anak, ipinapayo ko sa iyo na ibigay ang kayamanan ng masunurin, at baka panatilihin ang buong katawan. Kung hindi, mamamatay ka ng walang libingan. Well, I think it's you are unlucky. I originally wanted to let you go, but you came to die on your own, so don't blame me. Gayunpaman, kung maaari mong masunurin ipadala ang bangkang espiritu sa ilalim ng iyong mga paa, maaari kong maligtas ang iyong mga buhay. Si Lin Zuan ay mukhang malamig. Mapangahas. Dalawang galit na sigaw ang tumunog, mayabang na bata, babayaran mo ang halaga ng iyong kamangmangan sa lalong madaling panahon. Nagalit ang dalawang matanda na may uban, hindi pa sila na-provoke ng ganito, at ang nanguudyok sa kanila ay isang batang lalaki lamang na gumagalang sa ikalimang langit. Aktwal. Galit na sumigaw ang may buhok na matanda, at pagkatapos ay hinarap niya si Zhao Zhu, habang pinipigilan ng kalbo si Lin Zuan na may mabangis na ngiti. Anak, hayaan mo akong ihatid ka ngayon. Mabangis ang mukha ng kalbo, at may matalim na gilid sa buong katawan. Naglabas siya ng malakas na aura at hinarangan ang daanan ni Lin Zuan. Hindi na nagsalita pa si Lin Zuan, ngunit direktang kumilos. Sa sandaling itinuro niya, ang kanyang mga daliri ay parang bahaghari, at mabilis itong lumabas. Tulad ng isang dumadagandong na pagsabog, ang enerhiya ng espada ay mabilis na dumating sa kalbong lalaki. Ikaw ay isang tanga, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Anak, bantayan mo ako. Napamura ang kalbong lalaki, saka iniunat ang palad at hinawakan ito paarap. Ang gininto ang liwanag ng palad na ito ay kumikinang ng maliwanag, at ito ay napakatalino, tulad ng isang Diyos o Buddha. Saan man ito dumaan, ang buong kawalan ay nabasag, na parang si Lin Zuan ay mahuhuli sa kanyang kamay. Kakakaka. Ang lakas ng espada ay nahati sa ilang bahagi sa palad na ito. Haha, anak, nakita mo ba? Ang iyong mga pag-atake ay mahina sa akin. Ang kalbo na lalaki ay ngumiti ng mabangis, saluhin kita at isa-isang dudurugin ang iyong mga buto. Tinakpan ng gintong palad ang kalangitan, at pagkatapos ay mabilis na lumipat patungo kay Lin Zuan. Gusto kong makita kung paano mo madudurog ang aking mga buto. Malamig ang ekspresyon ni Lin Zuan. Sa sumunod na sandali, hinugot niya ang Lone Star Sword sa likod niya at hamampas ng isang espada. Sa isang malakas na tunog, hinugot ni Lin Zuan ang Lone Star Sword at hamampas pasulong. This time, hindi na siya nagpapigil. Ang kaluluwa ng Dragon Sword ay tumatakbo sa katawan, at pinapatakbo niya ang dalawang masining na konsepto ng ginto at kulog sa parehong oras, mabilis na nagsasama. Ang enerhiya ng espada na ito ay napakalakas sa labanan. Ang enerhiya ng espada ay patayo at paalang, tulad ng isang pinong kidlat, mabilis sa kalangitan. Pagkatapos, ang lakas ng espada ay tumayo ng mabangis sa malaking kamay ng langit. It's a small trick, let's see how I break you. Takot na tumawa ang kalbong lalaki. Nabasag na niya ang sword energy ni Lin Zuan noon, kaya hindi niya pinansin ang sword energy na ito. Dahil sa kanyang opinyon, anong uri ng makapangyarihang sword energy ang maipapakita ng isang maliit na magnanakaw mula sa ikalimang langit? Natatakot ako na kahit na gamitin ng kabilang partido ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya ito magagawang saktan man lang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nawala ang kanyang mapagmataas na mukha, isang bakas ng gulat ang lumitaw sa kanyang mukha, at sa wakas ay nanginig ang kanyang buong katawan. Isang nakakadurog na sakit ang nagmula sa kanyang palad. Sa sumunod na sandali, tumili ang kalbo at mabilis na binawi ang palad. Biglang naglaho ang malaking palad na nakatikip sa langit, nag-iwan ng sunod-sunod na bulaklak ng dugo sa langit, pati na rin ang mga hiyawan ng kalbong lalaki. Anong imposible? Sa gilid, biglang lumingon ang may buhok na matanda na mabangis na nakikipaglaban kay Zhao Zhu nang marinig niya ang boses na ito. Nang sumunod na sandali, namamanhid ang kanyang anit at mukhang gulat na gulat. Dahil nakita niya ang pinaka-hindi kapani-paniwalang eksena. Nahati ang palad ng kalbong lalaki, nagsiwalat ng mga puting buto. Walang katapusang dugo ang damaloy at kinulayan ng pula ang lupa.
Nalinlang sila, talagang nalinlang, dahil hindi siya naniniwala na ang isang kagalang-galang na master na dalubhasa sa ikalimang langit ay maaaring saktan ng isang kalbo na lalaki. Ito ay simpleng kakilakilabot. Gayunpaman, nangyari ito sa harap ng kanyang mga mata. Lalong natakot ang kalbo, orihinal na hindi niya siniseryoso ang kalaban, ngunit hindi niya inaasahan na ang lakas ng espada ng kalaban ay ganap na naiiba sa nauna. Matalas ito kaya nanginginig siya kaya hindi niya ito mabantayan. Damn it, how is it possible? Paano magkakaroon ng ganito kalakas na fighting power ang batang ito? Mabilis niyang pinigilan ang sugat, puno ng gulat ang mga mata. Imposible, paano ako masasaktan ng isang 5th level boy? Puno ng kabaliwan ang mga mata ni Bald Khan, at pagkatapos ay tinitigan niya ang mahabang espada sa kamay ni Lin Xuan. Isang half-earth level treasure, actually isang half-earth level na kayamanan. No wonder nasasaktan ako. Ang kalbo na lalaki ay tila nahawakan ng ilang mahalagang punto, at pagkatapos ay nagpakita ng isang malupit na ngiti. Boy, inaamin ko na ngayon lang ako naging pabaya at minamaliit kita. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng kalahating lupain na kayamanan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Pagkasabi niyon ay malamig siyang sumigaw, at biglang bumungad sa kanyang katawan ang isang malakas na tunog. Pagkatapos, isang set ng itim na baluti ang lumitaw sa kanyang katawan, na bumabalot sa kanyang katawan. Ang Ultimate Battle Armor, kasama ang aking depensa, hindi ako naniniwala na ang iyong half-earth level na kayamanan ay maaaring makalusot sa aking depensa. Kapag wala kang armas, langgam ka na lang sa harapan ko. Crush na kita unti-unti. Malakas na tumawa ang kalbo at saka mabilis na sumugod. Isang nagliliyab na liwanag ang namumulaklak sa kanyang palad, at ang mga kakaibang rune ay tumigas sa kanyang palad, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Tapos bigla siyang sumulpot. 7 Evil Divine Light Palm. Sa isang putok ng palad, ang nakapangangilabot na print ng palad ay mahigpit na pumindot pasulong, at ang buong kawalan ay gumuho. Anak, mamatay ka. Mabangis na sabi ng kalbo. Sa gilid ay napangisi din ang matanda na may uban nang makita ang tagpong ito. Nang makita ang kalbong umatake ng buong lakas, lubos siyang napanatag. Pagkatapos, sumangot siya ng malamig at nagsimulang salakayin si Zhao Zu ng buong lakas. Si Zhao Zu ay mukhang malamig, tulad ng isang engkanto, at mabilis na nakipag-away sa matanda na may uban. Sa kabilang panig, hinarap ni Lin Xuan ang nakakatakot na anino ng palad, na may liwanag na namumulaklak sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa kawalan, na may sword energy na namumulaklak sa buong katawan at nagniningning ng maliwanag. Pagkatapos, isinayaw niya ang Lone Star Sword at naglabas ng mga streaks ng sword energy. Tulad ng isang bahaghari na nakakabasag ng langit, ito ay napakatalino at mabilis na lumipad pasulong. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay bumangga sa maliwanag na mga kopya ng palad, na gumawa ng dumadagandong na tunog, nagpapalabas ng liwanag, at ang buong kalangitan ay nabalot ng napakarilag na pulang-pula na glow. Dang 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 dang. Isang nakakatakot na banggaan ang tumunog, at bawat tunog ay nabasag ang isang bundok sa ibaba. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang sandali, muling tumili ang kalbo. Muling nabasag ang anino ng palad na kanyang nataman, naputol sa daan-daang piraso ng lakas ng espada, at pagkatapos ay naglaho sa kalangitan na parang bulalakaw. Pagkatapos, ang enerhiya ng espadang iyon ay nagkulong, tulad ng kidlat, na mabilis na binomba ang kanyang katawan. Nagsuka ng dugo ang kalbong lalaki at lumipad paatras na parang tinamaan ng kidlat. Ang isa sa sword energy ay napakabangis na direktang tumama sa kanyang kanang palad at direktang napunit ang kanyang sandata. Hindi. Biglang lumiit ang mga balintataw ng kalbo at napasigaw siya. Siya ay umatras ng baliw, ngunit ang lakas ng espada ay mas mabilis kaysa sa kanya, at sa isang kislap ng liwanag, naputol nito ang kanyang buong kanang braso. Anong imposible ito? Ilang pang-anim na antas na kagalang-galang na nagmula sa likuran ay napahiyaw sa takot nang makita nila ang eksenang ito. Magkagrupo ang mga kalbo pero mas mabagal kaya ngayon lang sila nakarating sa eksena. Dumating sila para sumuporta, pero ngayon lang sila nagulat sa eksena. Ang kalbong iyon ay ang kanilang nakatatanda, isang marangal na ikapitong antas na kagalang-galang na tao.
Naputol ang isang braso niya, at ang mamamatay tao ay isang batang lalaki lamang mula sa Fifth Heaven. Ang ganitong uri ng bagay ay lampas sa kanilang imahinasyon kahit na sa kanilang pinakamaligaw na panaginip. Namamanhid ang anit ng lahat at tumalikod at tumakbo palayo. Gayunpaman, malamig na bamantong hininga si Lin Xuan, iwinagayway ang kanyang kamay, at ilang nakulong na immortal na espada ang lumipad mula sa kanyang palad, agad na tinali ang ika-6 na antas na kagalang-galang. Pagkatapos niyang gawin ito ay muli niyang nilingan ang kalbong lalaki. Hindi pagkakaunawaan. I think it was a misunderstanding. Tinakpan ng kalbong lalaki ang kanyang sugat na may mabangis na tingin sa kanyang mukha at malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Ngunit nang tumingin siya kay Lin Xuan, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Bagamat nabali ang isang braso niya, labis ang galit niya at gusto niyang patayin ang binata na nasa harapan niya. Ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ng kalaban ay labis na kahanga-hanga na ikinatakot niya, nag-aalala siya na kung patuloy siyang lalaban ay hindi lang ito kasing simple ng pagkabali ng kanyang braso. Maaari siyang mamatay dito. Kaya naman, nagpasya siyang magpanggap muna para humingi ng awa, at pagkatapos ay humanap ng magkakasamang papatay sa kanya. Dapat niyang ipaghiganti ang sirang braso at ang kayamanan. Bagamat walang kakayahang magbasa ng isip si Lin Xuan, alam niya kung ano ang iniisip ng kalbong lalaki nang makita niya ang kanyang mga mata. Biglang napakunot ang sulok ng bibig niya. Nararamdaman ko ang balak mong patayin ako, kaya hindi kita kayang bitawan. Anak, huwag kang masyadong mangbuli sa iba. Nang marinig ang mga salita ni Lin Xuan, biglang nagalit ang kalbong lalaki. Napakahiya na para sa ika-7 antas na kagalang-galang na humingi ng awa mula sa isang batang lalaki mula sa ika-5 antas na kagalang-galang. Gayunpaman, hindi pumayag ang kabilang partido. Ito ay nagpagalit sa kanya, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Anak, huwag mong isipin na sa pagputol mo ng braso ko, mapapatay mo talaga ako. Kung itulak mo ako ng husto at gumamit ng ilang mga sekretong pamamaraan, wala kang magagawa sa akin. At pagdating ng panahon, baka mawala ang buhay mo sa walang kabuluhan. Ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti. Kinagat ng kalbo ang kanyang mga ngipin at sinabi. Sa puso niya, gusto niyang patayin ang kabilang partido ngayon din. Pero alam niyang sa estado niya ngayon, imposibleng gawin ito. Sa makatuwid, maaari lamang niyang takutin ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi pinansin ni Lin Xuan ang mga banta na ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang Lone Star Sword at hakbang-hakbang na naglakad. Hinawakan ni Lin Xuan ang Lone Star Sword sa kanyang kamay at hakbang-hakbang na lumakad pasulong. Ang enerhiya ng espada ay kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa sa bawat hakbang niya. Para siyang eskrimador, sobrang talinis. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Nang makita si Lin Xuan na papalapit na hakbang-hakbang, ang kalbong lalaki ay lubos na nagalit. Ang kanyang buong pagkatao ay naging lubhang mabangis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinansin ng kabilang partido ang kanyang mga banta at hindi tinanggap ang kanyang pagkakasundo, na labis na ikinagalit niya. Boy, some things need to be stopped in moderation. Dahil mayabang ka at ignorante, papatayin kita kahit subukan kong ubusin ang source ko. Sa lalong madaling panahon malalaman mo kung gaano kalokohan ang iyong desisyon. Nagalit ang kalbo, at nagpasya siyang gumamit ng ilang makapangyarihang sikretong pamamaraan para harapin ang batang nasa harapan niya. Mula sa nakaraang labanan, nalaman niya na kahit na ang kalaban ay isang ika-5 antas na kagalang-galang, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Kaya ngayon, wala na siyang balak makipag-away pa sa kalaban, dahil bagamat may mga lihim siyang kakayahan sa kanyang mga kamay, kapag ginamit niya ang mga ito, mas nakakatakot ang kahihinatnan kaysa mabali ang braso. Sa makatuwid, kung hindi mo magagamit ang mga lihim na pamamaraan na iyon, huwag gamitin ang mga ito. Pero ngayon, palapit ng palapit ang kalaban at gusto ang buhay niya, kaya kailangan niyang lumaban ng husto. Sa galit na sigaw, biglang kumulo ang chi at dugo sa katawan ng kalbo, at pagkatapos ay mabilis na nasunog. Ang mga sinag ng dugong pulang ilaw ay lumabas sa kanyang katawan at pinalibutan ang kanyang katawan. Parang pulang ulap, sobrang liwanag. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang aura, naging mas malakas, marahas, at napakatalim. Hindi lamang iyon,
Ang mga mata ng kalbo ay naging sobrang pula, at ang kanyang buong katawan ay mas maliit kaysa dati. Halatang-halata na ang lakas ng kalbo ay nag-improve ng husto kumpara noon. Whoosh! Sa pagtapak ng kanyang mga paa, ang kalbo na lalaki ay nagmamadaling lumabas na parang shooting star, at sa isang iglap ay nasa harap na siya ni Lin Xuan. Isang kulay dugong kamao, na may malamig na layuning pagpatay, ay yumanig sa kawalan at mabilis na tinamaan si Lin Xuan. Kung may makakita man ay magugulat at magsisigawan. Dahil ang kalbong lalaki sa sandaling ito ay hindi mas malakas kaysa sa dati. Tila may lihim na pamamaraan ng kalaban para mapahusay ang pagiging epektibo ng labanan sa maikling panahon. Sumimangot si Lin Xuan, at isang maliwanag na liwanag ng espada ang bumungad sa kanyang mga mata, agad na pinunit ang kawalan sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali, isang hugis dragon na enerhiya ng espada ang tumama, kumikislap sa liwanag ng kulog at apoy, at mabilis na tumusok pasulong. Ang buong kawalan ay lumiwanag ng maliwanag, tulad ng araw na sumasabog, at ang walang hanggan na enerhiya ng espada ay mabilis na tumawid sa buong mundo, na nagpapanginig sa lahat ng bagay sa paligid nito. Sa susunod na sandali, inalis ni Lin Xuan ang kanyang espada at umatras, ngunit ang kalbong lalaki ay huminto sa himpapawid, at pagkatapos ay nahati ang kanyang katawan mula sa gitna, at damanak ang dugo sa buong sahig. Puno ng takot ang mga mata ng kalbo, dahil hindi siya makapaniwala na kaya siyang patayin ng kabilang partido sa isang galaw. Sa tabi niya, natural na nakita ng matanda na may buhok na kulay abo ang eksenang ito, at ang kanyang anit ay biglang naging manhid, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ang lihim na pamamaraan ng kalbo na dati ay nakapagpaginhawa sa kanya, dahil alam niya na ang lihim na pamamaraan ay tiyak na makakapagpabuti sa paglilinang ng kalbo sa isang malaking margin. Akala ko ay walang problema ang pakikitungo sa isang mabalahibong batang lalaki, ngunit hindi ko inaasahan na sa isang galaw lang ay napatay na ang kalbong gumamit ng secret technique. Ang sitwasyong ito ay parang kulog na nagpatambas sa kanya. Sino ang binatang ito at bakit napakakapangyarihan niya? Natakot ang matanda na may uban. Hindi, tiyak na hindi siya ang Venerable Fifth Heavenly One. Oo, dapat ay itinago niya ang kanyang pagtatanim, dapat ay ganito. Napakasama ng tingin ng matanda na may uban, sa sumunod na sandali ay tumalikod na siya at tumakbo, dahil ngayon ay hindi na siya nang ahas na huminto pa. Kung hindi, mas masahol pa ang kanyang wakas kaysa sa kalbo. Gustong umalis. Malamig na sumangot si Zhao Zhu, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay para manglamlam. Bigla, ang Zushan ay sa itaas ay naglabas ng bola ng cyan light, at pagkatapos ay tulad ng isang banal na sibat ng pagkawasak, ito ay direktang tumagos sa matandang lalaki na kulay abo. Nuo. Unti-unting nanlaki ang mga pupil ng matanda na may kulay abong buhok, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Hindi niya akalain na ang babaeng nakaputi na lumalaban sa kanya ay may kakilakilabot na lakas at kaya niyang patayin sa isang pagtaas lang ng kamay. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, hinding-hindi niya makukuha ang atensyon ni Lin Xuan. Gayunpaman, walang panghihinayang gamot sa mundong ito. Plop! Bumagsak mula sa himpapawid ang katawan ng matanda na may uban at malakas na bumagsak sa lupa. Matapos talunin ang kanyang kalaban sa isang galaw, ipinikit ni Zhao Zhu ang kanyang mga mata kay Shu Tian, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Xuan. Sa oras na ito, kinuha din ni Lin Xuan ang storage ring mula sa kalbong lalaki at umindayog sa gilid ni Zhao Zhu. Sa susunod na sandali, ikanaway niya ang kanyang braso, at isang puting jade spirit boat na mahigit 2 metro ang haba ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang bangkang ito ng espiritu ay purong puti at naglalabas ng mahinang liwanag. Dito, may mga inscription na sunod-sunod na inukit na napakahiwaga. Sa oras na ito, inilabas din ng maitim na pulang dragon ang kanyang ulo, tinitingnan ng puting jade spirit boat, at patuloy itong pinupuri. Boy, ito ay isang magandang bagay. Hindi ko inaasahan na may ganoong tao sa kontinente ng Tianwo na maiintindihan ang mga inscription ng lubusan. Oh, hindi ito sinaunang kayamanan. Nagulat si Lin Xuan. Nakita niyang napakabilis ng puting jade na bangkang Lingzhou. Akala niya ay dapat itong iwanan ng isang sinaunang malakas na tao, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay gawa ng mga modernong tao. Ito ay hindi isang sinaunang kayamanan, dahil sa paghusga mula sa mga bakas ng mga inscription dito,
ito ay dapat na natapos sa nakalipas na daang taon. Malinaw, ito ay dapat na ginawa ng isang tiyak na master ng pagpino ng armas sa kontinenteng ito. Dark Red Shenlong sabi. Tumango si Lin Zuan, pagkatapos ay umindayog at lumapit sa White Jade Spirit Boat. Bahagyang ngumiti si Zhao Zhu, pumasok din, at tumabi kay Lin Zuan. Subukan mo. Ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Lin Zuan ay lumundag, mabilis na bumuhos mula sa ilalim ng kanyang mga paa at bumuhos sa puting Jade Spirit Boat. Biglang sumabog ang puting Jade Spirit Boat na may nakasisilaw na liwanag, naging nakakagulat na bahaghari, at agad na lumabas. Sa isang tahimik na lugar, nakaupo si Lin Zuan na naka-cross-legged at mabilis na inayos ang storage ring ng kalbong lalaki. Inilipat niya ang lahat ng kapaki-pakinabang na bagay sa kanyang singsing sa buto. Pagkatapos, ipinikit ni Lin Zuan ang kanyang mga mata at ginalugad ang mahiwagang espasyo sa kanyang katawan gamit ang kanyang soul power. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang lilang kulog na kawayan na umuugat at tumutubo sa kalawakan. Sa loob lamang ng isang araw, ang kapangyarihan ng kulog at kidlat sa Purple Thunder Divine Bamboo ay naging mas malakas kaysa dati. Hindi, ang lugar na ito ay napaka-magical. Labis na nagulat si Lin Zuan nang makita niya ang mga pagbabago sa Purple Thunder Divine Bamboo. Ang epekto ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ha, natural yan. Isang araw ng pagtatanim dito ay makakahabol sa labas ng mundo sa loob ng 10 taon. Ang malamig na boses ni Zero ay nanggaling sa kaldero ng mga hayop sa gilid. 10 taon. Nagulat si Lin Zuan. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Zero, dahil nasaksihan niya ang paglakas ng Purple Thunder Bamboo ngayon. Mukhang makakakuha tayo ng mas mataas na kalidad na elixir at itanim ang mga ito dito sa hinaharap. Hinubog ni Lin Zuan ang kanyang baba at tumango ng paulit-ulit. Boy, masyado kang nag-o-overthink. Ang Purple Thunder Divine Bamboo na ito ay napakakaiba na kayang tiisin ang enerhiya sa espasyong ito. Kung ibang halaman yan, siguradong sasabog yan sa isang iglap. Malamig na sabi ni Zero. Okay. Napakamot ng ulo si Lin Zuan. Natuklasan niya na minsan ang kapangyarihan ng paggawa ng lupa ay masyadong malakas, na hindi magandang bagay. Matapos tanggalin ang ideya ng paglipat ng elixir, tumingin muli si Lin Zuan sa Purple Thunder Bamboo. Dahil mas mahusay siyang lumaki dito, hindi na kailangang kunin ni Lin Zuan ang kumpletong Purple Thunder Bamboo ng maaga. Gayunpaman, hindi niya ito sasayangin. Sa susunod na sandali, pumitas siya ng ilang dahon ng Purple Thunder Divine Bamboo, at pagkatapos ay lumabas sa mahiwagang espasyong ito. Kumuha ng ilang dahon ng Purple Thunder Bamboo, lumabas si Lin Zuan sa mahiwagang espasyo. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata, at ilang mga dahon na nagniningning na may lilang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang mga dahon ay mahaba at makitid, kasing laki ng isang daliri, at ang bawat dahon ay malinaw na kristal, tulad ng isang walang katulad na kayamanan. Inilagay ni Lin Zuan ang mga sobrang dahon sa storage ring, nag-iwan ng 2 piraso, hawak ang bawat isa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang sumipsip ng dalisay na kapangyarihan ng kulog at kidlat sa itaas. Ang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay hinigup niya, at unti-unting pinalibutan si Lin Zuan ng isang bilog ng lilang kulog at kidlat, na kumikislap sa hangin. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan ni Lin Zuan ang kanyang mga mata, huminga ng dahan-dahan, at nagpakita ng ngiti sa kanyang mga labi. Kitang-kita niya na ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa dati. Walang alinlangan, ang kanyang lakas ay tumaas din ng kaunti. Sa pagpapakawala sa kanyang mga kamay, ang 2 malakristal na lilang dahon sa kanyang mga palad ay nawala ang kinang sa sandaling ito. Kapag umihip ang hangin, ito ay nagiging bola ng abo at aalis kasama ng hangin. Maya-maya, naglabas si Lin Zuan ng 2 pang dahon, inilagay sa kanyang mga kamay, at mabilis na hinigup ang mga ito. Paulit-ulit, hanggang sa masipsip ang lahat ng dahon, binuksan ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Lin Zuan ay napapaligiran ng purple na kulog at kidlat, tulad ng isang Diyos ng kulog, na parang kaya niyang kontrolin ang kulog sa pagitan ng langit at lupa. Sa susunod na sandali, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, tumalon ang kanyang mga daliri, at hindi mabilang na lilang kulog at kidlat ang nagtipon,
mabilis na nabuo ang isang Purple Thunder Dragon. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang Purple Thunder Dragon ay umungal paitaas sa kalangitan, at ang walang katapusang kulog at kidlat ay dumaong sa lahat ng direksyon. Kapag muli mong igalaw ang iyong mga daliri, ang lilang kulog at kidlat ay kumikinang, at ang kulog na dragon ay nagiging espadang kulog, namumulaklak na may walang katapusang marahas na enerhiya. Susunod, sa ilalim ng kontrol ni Lin Xuan, ang Thunder Sword ay naging mga kakaibang hayop at iba't ibang sandata. Tulad ng inaasahan sa Purple Thunder Divine Bamboo, sumisipsip lamang ito ng ilang dahon at naging napakalakas ng aking kulog at kidlat. Kung maa-absorb ko ang kumpletong Purple Thunder Divine Bamboo, hindi lang mapapabuti ang aking cultivation level, tiyak na mapapakondense ko ang Thunder at Lightning Martial Spirit. Si Lin Xuan ay namangha sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya kukunin ang buong Purple Thunder Bamboo ngayon. Sapagkat hanggat ang Purple Thunder Divine Bamboo ay nasa mahiwagang espasyo sa loob ng kanyang katawan, maaari itong lumaki ng napakabilis. Kahit na masipsip ng liwanag ang mga dahon, hindi magtatagal bago niya matagumpay na mapawi ang kulog at kidlat na martial spirit. Hindi kalayuan sa Lin Xuan, idinilat din ni Zhao Zu ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay isang nakakatakot na presyon ang nagmula sa kanyang katawan. Maging si Lin Xuan ay labis na naantig sa pressure. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na matagumpay na naabsorb ni Zhao Zu ang enerhiya sa Dragon Ball, at ang kanyang cultivation level ay bumuti muli. Natuklasan pa ni Lin Xuan na may mahinang gintong liwanag sa mga mata ni Zhao Zu. Kung iisipin, ito ay dapat na ilang pangunahing pagbabago sa kanyang mga kasanayan sa mata. Naramdaman ang tingin ni Lin Xuan, lumingon si Zhao Zu, at bahagyang ngumiti. Salamat sa iyong Dark Thunderwood, na nagbibigay daan sa akin na mas mabilis na sumipsip ng enerhiya sa Dragon Ball. Sa katunayan, may malakas na masamang kapangyarihan sa Dragon Ball, at ang mga ordinaryong mandirigma ay nangangahas lamang na sumipsip, at pagkatapos ay kailangan nilang gawin ang lahat upang pinuhin ang mga masasamang kapangyarihan na ito. Ngunit iba na si Zhao Zu ngayon. Nasa katawan niya ang Jade Body at ang Dark Thunderwood na pinainit sa loob ng libu-libong taon. Ang kombinasyon ng dalawa ay kayang sugpuin ang masasamang espiritong iyon. Sa makatuwid, ang bilis ni Zhao Zu sa pagkolekta ng mga Dragon Ball ay lubhang nadagdagan. Gayunpaman, pagkatapos makipag-chat ng ilang salita, sumimangot si Zhao Zu. Anong problema? Hindi ka komportable? Tanong ni Lin Xuan. Ang aking mga kasanayan sa mata ay nasira, at ang aking pangunawa sa paligid ay naging mas malinaw. Pakiramdam ko ay parang may aura sa di kalayuan, na labis akong hindi mapalagay. Sumimangot si Zhao Zu, iniisip na hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Ang bango na hindi ka mapakali. Nang marinig ito, nagulat din si Lin Xuan. Alam niya ang lakas ni Zhao Zu, at hindi ito mas mahina kaysa sa kanya. Bukod dito, ang ordinaryong ikapitong antas na kagalang-galang ay hindi katugma para sa kanya. Sa makatuwid, ang aura na maaaring magpatakot sa kanya ay talagang pambihira. Si Tian Yu-Kay kaya, nag-isip sandali si Lin Xuan, at natatakot ako na ang sinaunang halimaw na si Tianyuk lang ang makakapagpatakot kay Zhao Zu. Hindi ito ang hininga ni Tianyuk. Umiling si Zhao Zu. Naramdaman nila ang aura ni Tian Yu-Kay, kaya makikilala ito ni Zhao Zu. Anong klaseng hininga yan? Hinawakan ni Lin Xuan ang kanyang baba. May iba pa bang nakakatakot na pag-iral sa lihim na kaharian na ito? Paano kung tingnan natin? Si Lin Xuan ay napaka-curious, at nalaman niyang ang direksyon ay halos kapareho sa direksyon na kanilang tinutugis kay Tian Yu-Kay, at ito ay medyo malayo, kaya malamang na hindi ito makakapagpaantala ng anuman. Nang marinig ito, tumanggo din si Zhao Zu, nakaramdam ng sobrang pagkabalisa. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makita kung ano ang nangyari, dahil hindi siya papayag na umiral ang anumang bagay na nagpapabagabag sa kanya. Saglit itong pinag-usapan ng dalawa, pagkatapos ay umalis at tumakbo sa direksyong iyon. Noong una, dapat nilang sundan si Tianyuk hanggang sa Hilaga, ngunit ngayon ay tumatakbo sina Lin Xuan at Zhao Zu patungo sa Hilagang Kanluran. Sa unahan, unti-unting naging mapanglo, at may bakas pa nga ng malamig na hangin. Kung mas malayo ka sa Hilagang Kanluran, mas lumalakas ang amoy, at ang mga nakapaligid na tanawin ay nagiging ibang-iba.
Ito ay hindi na isang malawak na kagubatan, ngunit isang desyerto na lupain. Sa huli, ang mapanglo na aura ay naging sanhi ng pagiging manhid ni Linzuan at Linzuan. Sa harap ay may patay na punong walang dahon at ang mga sanga ay kulay abu-puti, parang matagal nang patay ang mga punong iyon. Hindi lang iyon, ang mga sanga na iyon ay nagpapakita rin ng kanilang mga ngipin at kuko, tulad ng mga halimaw.